Lumayas ka na rito, Luna. Wala kang kwenta sa bahay na to. Tingnan mo ang sarili mo. Basahan, walang pinag-aralan, mahirap! Bakit ba pinayagan ka pa ng anak ko na maging manugang? Araw-araw kitang nakikita, parang dumi sa sahig na kailangan pang linisin. Huwag kang magmalaki na parte ka ng pamilyang to. Hindi ka bagay. Maglinis ka na, magluto, maghugas ng pinggan. Yan lang ang kaya mo. At huwag kang aasang makakasama sa hapag namin dahil hindi ka karapat-dapat. Ako si Luna. Araw-araw, sa loob ng marangyang bahay na to, naririnig ko ang mga salitang iyon mula kay Doña Carmelita. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya akong tinawag na walang kwenta, dumi, hindi karapat-dapat. Kahit na asawa na ako ng anak niya, parang isa pa rin akong katulong sa paningin niya. Pinipilit niya akong magtrabaho ng walang tigil, magluto, maglaba, maglinis, habang siya'y nakaupo lang sa sala, nakatingin sa akin ng may paghamak. Pero sa bawat insulto, sa bawat sampal ng salita, may lihim akong tinatago na hindi niya alam. Isang bagay na hindi niya inaasahan na magiging dahilan para magbago ang lahat. Ako si Rafael, anak ni Doña Carmelita at asawa ni Luna. Mahal ko si Luna. Siya ang taming liwanag sa buhay ko. Pero tuwing nakikita ko siyang pinapahiya ng nanay ko, parang may sumasaksak sa dibdib ko. Gusto kong tumindig para sa kanya. Gusto kong sabihin sa nanay ko na tama na. Pero natatakot ako. Natatakot akong mawala ang respeto niya sa akin. Natatakot akong mawala ang lahat. Kaya nananahimik na lang ako. Nanunood lang habang pinapahiya niya ang babaeng mahal ko. Pero sa loob ko, may nararamdaman akong hindi tama. Parang may mas malaki pang tinatago si Luna na hindi ko pa ring alam. Sa gitna ng pan-aapi at kahihiyan, may lihim na hindi alam ni Doña Carmelita, ni Rafael, ni kahit sinong tao sa bahay na to. Si Luna, ang tinatawag na walang kwenta at mahirap, ay hindi ordinaryong babae. May kakayahan siyang makita ang mga darating na panganib, mga sakuna na maaring magwasak sa pamilya, sa bahay at sa buong bayan. At sa mga darating na araw, malalaman ng lahat na ang babaeng kanilang tinatapak-tapakan, siya palang magiging tagapagligtas nila. Pero paano kung ang unang buhay na kailangan niyang iligtas ay ang mismong biyenan na nang-aapi sa kanya? Luna, ano ba yung pinagkakabalahan mo sa kusina? Tingnan mo yung kamay mo, parang kamay ng labandera. Bakit ba hindi ka makapaglinis ng maayos? Araw-araw kitang pinag-iinitan ng ulo dahil sa katamaran mo. Huwag mong isipin na dahil asawa ka ng anak ko, may karapatan ka na rito. Ikaw ay isang pasanin, isang kahihiyan sa pamilyang to. Tignan mo yung sapatos mo, punyetang galing pa sa palengke. Kung ako ang nasa lugar mo, nakakahiya na sa sarili ko. Magtrabaho ka ng mahimbing dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na wala ka ng lugar dito bukas. Ako si Luna. Tuwing umaga, sa sandaling magising ako, alam ko na agad kung ano ang darating. Hindi ko na kailangang maghintay ng sigaw. Nandiyan na ang mga mata ni Doña Carmelita na puno ng paghamak habang tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Pinipilit niya akong magtrabaho ng walang pahinga, maghugas ng damit, magluto ng almusal, mag-ayos ng bahay, habang siya'y nakauto lang sa sala, nakatingin sa akin na parang ako'y isang bagay na kailangan pang itago. Ang bawat tingin niya ay parang sinasabi na hindi ka nararapat dito. At kahit na asawa na ako ni Rafael, pakiramdam ko parang isa pa rin akong estranghero sa sarili kong tahanan. Ako si Rafael. Tuwing nakikita ko si Luna na pinag-uutusan ng nanay ko, parang may tumitimbang sa dibdib ko. Gusto kong sabihin sa nanay ko na tama na po, na huwag niyo na siyang pahirapan. Pero tuwing bubuka ko ang bibig ko, natatakot ako.
Natatakot akong masaktan si Luna lalo. Natatakot akong magalit si nanay ng todo. Natatakot akong mawala ang lahat ng meron ako. Kaya nananahimik na lang ako. Nanonood lang habang pinapahirapan niya ang babaeng mahal ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong malito. At alam kong darating ang araw na kailangan kong magdesisyon. Sa likod ng mga sigaw at paghamak na yon, may isang bagay na hindi alam ni Doña Carmelita. May kakayahan si Luna na makita ang mga darating na panganib bago pa mangyari. Hindi ito nakikita, hindi ito naririnig, pero nararamdaman niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Mga panaginip na nagbabala, mga pakiramdam na biglang sumisigaw sa kanyang isip. At sa bawat pagkakataon na pinahihiya siya, unti-unting lumalakas ang kakayahang yun sa loob niya. Hanggang kailan niya kaya itatago? At paano kung ang unang panganib na kailangan niyang harapin ay galing mismo sa taong nangaapi sa kanya araw-araw? Kapag natapos na ang araw na puno ng sigaw at utos, ako'y madalas na lumalabas sa likod bahay kung saan walang makakakita. Doon, sa ilalim ng mga puno ng mangga na matagal nang hindi naaani, naaalala ko ang mga kwento ng aking ina noong bata pa ako. Sinabi niya sa akin na may kakayahan akong maramdaman ng mga darating na panganib. Hindi ko ito hiniling, hindi ko ito hinanad, pero narito ito sa akin tulad ng dugo sa aking mga ugat. Hindi ko pa rin alam kung bakit ako ang pinili ng ganitong kapalaran. Pero tuwing nararamdaman ko ang malamig na haplos ng hangin sa gabi, parang may bulong na nagsasabi, "Maghanda ka, Luna. Malapit na." At sa bawat pagkakataon na pinapahiya ako ni Doña Carmelita, lalong lumalakas ang pakiramdam na yun sa loob ko. Parang naghahanda na ito para sa isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Isang gabi, nakita ko si Luna sa likod bahay na nakaupo mag-isa. Hawak ang isang lumang kwintas na mula pa sa kanyang ina. Lumapit ako ng dahan-dahan at nakaupo sa tabi niya. "Luna, bakit ka lagi rito tuwing gabi?" Tanong ko ng mahina. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa langit na puno ng bituin at sinabi niya sa mahinang boses, "Rafael, may mga bagay akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Parang may darating na panganib." Hindi ko maintindihan noon kung anong ibig niyang sabihin. Akala ko pagod lang siya sa pang-aapi ni nanay. Pero sa mga mata niya, may kakaibang liwanag na hindi ko pa nakikita noon. Parang may alam siyang hindi ko pa rin alam. At parang natatakot siyang sabihin ito ng buo. Mula sa bintana ng aking kwarto, nakikita ko silang dalawa sa likod bahay. Si Rafael at si Luna na magkasama sa dilim. Ano ba yung inag-uusapan nila doon? Hindi ko na matiis ang pakiramdam na may tinatago si Luna. Araw-araw ko siyang pinapanood, pinapahirapan, pero parang hindi siya natitinag ng tuluyan. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Parang may lihim siyang tinatago na hindi niya kayang ibunyag. Hindi ako magpapahuli. Bulong ko sa sarili ko habang pinapanood sila. Kung may tinatago man siyang lihim, sisiguraduhin ko na malalaman ko yon bago pa maging mas malaki ang problema. Hindi ko hahayaang sirain niya ang pamilyang ito nang hindi ko alam. Sa likod ng mga bulong at pagdududa na yon, unti-unting lumalabas ang katotohanan tungkol kay Luna. Ang kanyang kakayahan ay hindi basta panaginip o kutob. Ito ay isang tahimik na babala mula sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Sa bawat pagkakataon na pinahihiya siya ni Doña Carmelita, parang may bagong panaginip na dumarating sa kanya sa gabi. Mga larawan ng apoy, baha o aksidente na maaaring mangyari sa pamilya. Hindi niya pa alam kung paano gamitin ito ng tama,
Pero nararamdaman niya na malapit nang dumating ang oras na kailangan niyang gamitin ang kakayahang yon. At ang unang pagsubok ay maaaring magmula mismo sa taong kanyang kinatatakutan at kinamumuhian, si Doña Carmelita. Hanggang kailan niya kaya itatago? At paano kung ang lihim na yon ang magiging dahilan para magbago ang lahat? Sa hapagkainan, nakaupo ako sa ulo ng mesa habang tinitignan si Luna na nakaupo sa pinakadulo, parang hindi kasali sa pamilya. Luna, bakit ba nakaupo ka pa rin dyan? Hindi ka bagay sa hapag na to, sabi ko ng malakas habang itinuturo ko siya sa harap ng mga bisita at kasambahay. Tignan mo yung plato mo. Hindi mo deserve ang pagkain na yan. Ikaw ay isang pasanin, isang kahihiyan. Kung ako ang nasa lugar mo, nakakahiya na sa sarili ko. Maglingkod ka na lang, yan lang ang kaya mo. Ang bawat salita ko ay sinadya para marinig ng lahat, para malaman nilang hindi siya karapat-dapat sa pamilyang ito, hindi siya karapat-dapat sa anumang respeto. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, sinusubukang maging tahimik habang pinipigilan ang bawat nanginginig na hininga. Ang bawat salita ni Doña Carmelita ay tumatama ng direkta sa dibdib ko. Hindi ka bagay dito. Hindi ka karapat-dapat. At parang sampal sa mukha. Habang tumutulo ang luha ko ng lihim sa ilalim ng mesa, hinigpitan ko ang kapit sa napkin para hindi nila makita ang panginginig ng mga kamay ko. Sa gitna ng sakit na yun, nararamdaman ko na naman yung pamilyar na pakiramdam, yung biglang lamig sa likod ko, yung pakiramdam na parang may darating na panganib. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun, pero nararamdaman ko na malapit nang mangyari ang isang bagay na magbabago sa lahat. Nakaupo ako sa hapag, nakatingin kay Luna na pinapahiya sa harap ng lahat. Ang bawat sigaw ni nanay, hindi ka karapat-dapat, ay parang direktang tumatama rin sa akin. Gusto kong tumindig. Gusto kong sabihin na, tama na po, nanay. Pero ang boses ko ay nanatiling nakakulong sa lalamunan. Natatakot akong magsalita ng malakas. Natatakot akong mas lumala ang galit niya. Natatakot akong mawala ang lahat. Pero habang pinapanood ko si Luna na pinipilit maging matatag kahit umiiyak na, lalo akong nagliyab sa loob. Hindi na pwede to. Lalo na ngayong nararamdaman ko na may kakaiba sa kanya. May lihim na hindi ko pa rin maintindihan, pero alam kong malapit nang malaman ko. Sa hapunan na puno ng kahihiyaan na yon, unti-unting lumalakas ang pakiramdam ni Luna sa loob niya. Ang mga panaginip na dati dumarating ng walang dahilan ay nagsisimula ng maging malinaw. Mga larawan ng apoy na malapit ng lumamon sa bahay, ng baha na maaaring magdala ng trahedya sa pamilya. Hindi niya pa rin alam kung paano gagamitin ang kakayahang yon, pero nararamdaman niya na ito ay hindi basta kutob. Ito ay isang babala, isang responsibilidad na hindi niya hiniling. At sa bawat pagkakataon na pinahihiya siya ni Doña Carmelita, parang lalong lumalapit ang sandali na kailangan niyang gamitin ang kakayahang yun, hindi para sa sarili, kundi para sa mismong pamilyang nangaapi sa kanya. Paano kung ang unang sakuna na kailangan niyang pigilan ay galing mismo sa galit ng biyenan niya? Isang gabi, pagkatapos ng hapunan na puno ng kahihiyan, naghintay ako sa likod bahay kung saan walang makakakita. Dumating si Rafael ng dahan-dahan at doon ko na ibahagi ang isang bahagi ng lihim ko. Rafael, may mga bagay akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Parang nakikita ko ang mga darating na panganib bago pa mangyari. Sabi ko ng mahina habang nanginginig ang kamay ko. Hindi ko sinabi ng buo. Hindi ko pa siya handang pagtiwalaan ng ganap. Pero sa pagtingin niya sa akin,
Nakita ko ang pag-aalala at pagmamahal na hindi niya kayang itago. Sa sandaling yun, parang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. May isang tao na naniniwala sa akin kahit hindi pa niya naiintindihan ng lahat. Nang marinig kong sinabi ni Luna sa likod bahay, hindi ko agad naintindihan. Luna, ano ba yung sinasabi mo? Panaginip lang yan. Pagod ka lang sa pang-aapi ni nanay. Sabi ko ng mahina, pero habang tinitingnan ko siya, nakita ko sa mata niya na hindi ito basta panaginip. May kakaibang liwanag doon. Parang may alam siyang hindi ko pa rin maintindihan. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko, kung totoo man yan, tutulungan kita. Hindi na kita pababayaan mag-isa. Pero sa loob ko, natatakot ako. Paano kung ang kakayahang iyon ay magdulot ng mas malaking problema? Paano kung malaman ito ni nanay? Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa takot ko. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko silang dalawa sa likod bahay na magkasama ulit. Ano ba yung pinag-uusapan nila doon sa dilim? Hindi ko na matiis ang pakiramdam na may tinatago si Luna. Araw-araw ko siyang pinapanood, pinapahirapan, pero parang hindi siya natitinag ng tuluyan. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Parang may lihim siyang tinatago na hindi niya kayang ibunyag. Hindi ako magpapahuli, bulong ko sa sarili ko habang pinapanood sila. Kung may plano man sila, sisiguraduhin ko na malalaman ko yon bago pa maging mas malaki ang problema. Hindi ko hahayaang magkaroon ng lihim sa ilalim ng bubong ko. Sa likod ng mga lihim na pagkikita na yon, unti-unting lumalakas ang kakayahan ni Luna. Ang mga panaginip ay nagsisimula ng maging malinaw. Mga larawan ng apoy na malapit ng lumamon sa bahay. Ng baha na maaaring magdala ng trahedya sa pamilya. Ng aksidente na maaaring mangyari sa sino mang miyembro ng bahay na to. Hindi niya pa rin alam kung paano gagamitin ang kakayahan yon ng tama, pero nararamdaman niya na ito ay hindi basta kutob. Ito ay isang responsibilidad na hindi niya hiniling pero unti-unting tinatanggap niya. At sa bawat pagkakataon na pinahihiya siya ni Doña Carmelita, parang lalong lumalapit ang sandali na kailangan niyang gamitin ang kakayahan yun, hindi para sa sarili, kundi para sa mismong pamilyang nang aapi sa kanya. Paano kung ang unang panganib na kailangan niyang pigilan ay galing mismo sa galit ng biyena niya? Sa isang umaga na sobrang init na ng ulo ko, bigla na lang akong sumabog sa harap ni Luna habang naghahanda siya ng almusal. Luna! Ano ba yung pinaggagawa mo? Bakit ba ang bagal mo lagi? Wala kang silbi talaga! Sigaw ko ng malakas habang itinapon ko ang plato na hawak niya. Basag na basag ang plato sa sahig at ang mga piraso ay parang sumasalamin sa galit ko. Hindi ko na kaya tong makita ka pa sa bahay na to. Layas ka nan, mayon din! Hindi ka karapat-dapat sa kahit anong meron ka be. Ikaw ay isang mantsa, isang kahihiyan sa pamilyang to. Hindi ko na napigilan. Ang bawat salita ay parang apoy na lumalabas sa bibig ko at gusto ko nang tuluyang mapalayas siya bago pa maging mas malaki ang gulo. Nang marinig ko ang sigaw ni Doña Carmelita at makita ang basag na plato sa sahig, parang nawala ang lakas ko sa tuhod ko. Tumayo ako roon, nanginginig ang buong katawan habang tumutulo ang luha ko nang hindi ko na mapigilan. Bakit po ba lagi niyo akong ganito? Bulong ko sa sarili ko, pero hindi ko na kayang magsalita ng malakas. Ang bawat insulto niya ay parang huling patak na nagpapuno sa baso ko. Pero sa gitna ng sakit na yun, bigla na namang dumating yung pamilyar na pakiramdam. Yung malamig na haplos sa likod ko. Yung biglang sigaw sa isip ko na may darating na panganib. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin yun, pero nararamdaman ko na hindi na ito basta panaginip. Ito ay isang babala na malapit nang mangyari ang isang bagay na hindi na mapipigilan. Narinig ko ang sigaw ni nanay mula sa hagdan at nakita ko ang basag na plato at si Luna na nakatayo roon na umiiyak. Hindi na ako nakapagtigil. Tumakbo ako pababa at sumigaw ng malakas.
Nanay, tama na po! Hindi nyo na kailangang gawin to kay Luna! Galit na galit ako. Halos manginig ang boses ko sa sobrang emosyon. Siya ang asawa ko. Mahal ko siya at hindi ko nahahayaang pahirapan niyo pa siya ng ganito. Doon ko na sinabi ng diretso. Hindi na ako natatakot. Alam ko na oras na para lumaban. Lalo na ngayong nararamdaman ko na may mas malaki pa si Luna na hindi pa natin alam. Ito na yung punto na hindi na pwedeng balikan. Kailangan kong protektahan siya kahit anong mangyari. Sa kusina na puno ng galit at luha na yon, unti-unting lumalabas ang tunay na lakas ni Luna. Ang kakayahang dati lihim lang sa kanya ay nagsisimula ng maging malinaw. Mga panaginip na hindi na basta babala, kundi isang responsibilidad na kailangan niyang harapin. Habang pinapanood niya ang pagtindig ni Rafael para sa kanya sa unang pagkakataon, nararamdaman niya na malapit nang dumating ang sandali na kailangan niyang gamitin ang kakayahan yun. At ang unang panganib na kailangan niyang pigilan ay maaaring magmula mismo sa galit na sumisiklap ngayon sa pamilya. Paano kung ang unang buhay na kailangan niyang iligtas ay ang mismong biyenan na nangaapi sa kanya? At paano kung ang pagliligtas na yon ay magiging dahilan para magbago ang lahat, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilyan hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang kapalaran? Isang gabi habang nag-iisa ako sa kwarto, bigla na lang may tumunog sa pinto ng mahina. Pagbukas ko, wala roon, pero may sobre na nakalagay sa sahig. Walang pangalan, walang nagbigay. Kinuha ko ng nanginginig ang kamay ko, binuksan ko ng dahan-dahan. Doon nakita ko ang liham mula sa isang abogado na hindi ko kilala. Miss Luna Santos, ang inyong mga dokumento ay handa na. Ang inyong kakayahan ay hindi basta panaginip. Ito ay isang responsibilidad. May darating na tao na magpapaliwanag sa lahat. Parang tumigil ang oras ko. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang lihim ko, pero sa sandaling yon, parang may biglang liwanag sa dilim na matagal ko nang pinagdadaanan. May pag-asa na, may taong nakakaalam, may taong magtuturo sa akin kung paano gamitin ang kakayahang yon. Dumating ako sa kwarto ni Luna pagkatapos niyang tawagan ako ng mahina. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, hawak ang sobre, mata niya puno ng luha pero may kakaibang liwanag. "Rafael, tingnan mo to," sabi niya habang iniabot sa akin ang liham. Binasa ko at parang sumabog ang mundo ko sa gulat. "Luna, totoo ba to? May nakakaalam sa kakayahan mo?" Tanong ko ng mahina habang yakap-yakap ko siya. "Hindi na tayo mag-iisa sa laban na to," sabi ko ng may determinasyon. Pero sa loob ko, natatakot ako. Paano kung malaman ito ni nanay? Paano kung gamitin niya to laban kay Luna? Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa takot ko. Handa na akong tumindig kahit anong mangyari. Naririnig ko ang mahinang bulong-bulungan mula sa kwarto ni Luna. Lumapit ako sa pinto at nakita kong may hawak siyang sobre. "Ano yang tinatago mo dyan?" Tanong ko sa sarili ko ng mahina habang nakikinig sa usapan nila ni Rafael. Narinig ko ang salitang kakayahan at responsibilidad. Bigla akong natakot. Paano kung may tinatago talaga si Luna na mas malaki kaysa sa inaakala ko? Hindi pwede to, bulong ko ng may galit. Agad akong nagplano sa isip ko, kailangan kong alamin kung ano talaga yung laman ng sobre na yun bago pa maging huli ang lahat. Hindi ko hahayaang magkaroon ng lihim na makakapinsala sa pamilyang ito. Bukas, sisiguraduhin ko na malalaman ko ang lahat. Sa gabing yun, unti-unting lumalabas ang tunay na layunin ng kakayahan ni Luna. Ang liham ay hindi basta babala. Ito ay isang paanyaya para tanggapin niya ang responsibilidad na matagal niyang iniwasan. Ang mga panaginip na dati dumarating ng walang dahilan ay nagsisimula ng maging malinaw. Isang apoy na malapit ng lumamon sa bahay. Isang baha na maaaring magdala ng trahedya sa pamilya. Isang aksidente na maaaring mangyari sa sino mang miyembro ng bahay na to. Hindi niya pa rin alam kung paano gagamitin ito ng tama,
Pero nararamdaman niya na malapit nang dumating ang sandali na kailangan niyang gamitin ang kakayahang yun. At ang unang pagsubok ay maaaring magmula mismo sa galit na sumisiklab ngayon sa pamilya. Paano kung ang unang sakuna na kailangan niyang pigilan ay galing mismo sa galit ng biyenan niya? At paano kung ang pagliligtas na yon ay magiging dahilan para magbago ang lahat? Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilyang hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang kapalaran. Isang gabi na puno ng katahimikan, bigla na lang dumating ang panaginip na mas malinaw kaysa dati. Nakita ko si Doña Carmelita sa isang madilim na lugar, napapaligiran ng apoy na malapit nang lumamon sa kanya. Sumigaw siya ng malakas pero walang nakarinig. Nagising ako ng pawisan at nanginginig. Alam ko agad, hindi na ito basta panaginip. Ito ay babala na malapit nang mangyari ang isang panganib sa kanya. Gusto kong baliwalain. Gusto kong sabihin sa sarili ko na hindi ko siya kailangang iligtas. Pero may bahagi sa akin na hindi makatiis. Kahit na siyang nangaapi sa akin araw-araw, kahit na siyang dahilan ng aking mga luha, nararamdaman ko na kailangan ko siyang tulungan. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko, para hindi ako maging katulad niya. Nakita ko si Luna na nagising ng bigla, pawisan at nanginginig. Luna, ano yun? Panaginip ulit? Tanong ko ng mahina habang hinahawakan ko ang kamay niya. Sinabi niya sa akin na nakita niya ang apoy, si nanay sa gitna nito. Ang sigaw na walang nakarinig. Hindi ko agad naintindihan. Paano mo malalaman kung totoo yun? Tanong ko pero sa mata niya, nakita ko ang katotohanan. Rafael, kailangan kong gawin to. Sabi niya, gusto kong pigilan siya. Gusto kong sabihin na, hayaan mo na si nanay. Hindi niya deserve ang tulong mo. Pero alam ko rin na kung hindi niya gagawin to, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Kaya sinabi ko na lang, sasamahan kita, kahit ano pa yan. Sa kwarto ko, bigla na lang akong nagising ng may kakaibang pakiramdam. Parang may mainit na hangin na dumadaloy sa likod ko. Hindi ko maintindihan. Tumayo ako at tinignan ng salamin, pero walang mali sa mukha ko. Pero sa loob ko, may kakaibang takot na hindi ko maipaliwanag. Parang may darating na bagay na hindi ko makita. Ano ba to? Bulong ko sa sarili ko habang naglalakad-lakad sa kwarto. Hindi ko alam na sa mismong sandaling yun, may isang tao na nakakita ng panganib na darating sa akin. Isang taong tinatawag kong walang kwenta. Isang taong pinahihiya ko araw-araw. At hindi ko alam na siya pa ang magiging dahilan kung bakit makakaligtas ako. Sa gabing yun, unti-unting lumalabas ang tunay na layunin ng kakayahan ni Luna. Hindi ito para sa sarili niya. Hindi ito para sa padhihigante. Ito ay para sa isang bagay na mas malaki kesa sa kanyang sakit. Para sa pagliligtas ng buhay, kahit na ang buhay na yon ay galing sa taong nang aapi sa kanya. Habang naghahanda siya sa kanyang isipan kung paano haharapin ang panganib na nakita niya, nararamdaman niya na ito ang unang tunay na pagsubok ng kakayahang yon. At sa kabila ng lahat ng galit at kahiya na natamo niya mula kay Doña Carmelita, may bahagi sa kanya na nagsasabi na kailangan niyang gawin ito. Hindi para sa kapatawaran, kundi para sa katotohanan na ang bawat buhay, kahit na ang buhay ng taong nanakit sa kanya, ay may halaga. Paano kung ang pagliligtas na yon ay magiging simula ng pagbabago? Paano kung ang babaeng tinawag na walang kwenta ay siya palang magiging dahilan para magbago ang puso ng biyenan na nang-aapi sa kanya? Nang gabing yon, dumating ang panaginip na hindi ko na maipagkakaila. Nakita ko si Doña Carmelita sa loob ng bahay, napapaligiran ng apoy na lumalaki ng lumalaki. Hanggang sa marinig ko ang kanyang sigaw na walang nakarinig. Nagising ako ng pawisan at nanginginig. Alam po na hindi na ito basta babala. Ito na ang sandali. Gusto kong baliwalain. Gusto kong sabihin sa sarili ko na hayaan mo na siya. Hindi niya deserve ang tulong mo. Pero may bahagi sa akin na hindi makatiis. Kahit na siya ang nangaapi sa akin,
Kahit na siya ang dahilan ng aking mga luha at kahihiyan, nararamdaman ko na kailangan ko siyang iligtas, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko, para hindi ako maging katulad niya na walang awa. Sa kwarto ko, bigla na lang akong nagising nang may kakaibang pakiramdam. Parang may mainit na hangin na dumadaloy sa likod ko. Hindi ko maintindihan. Tumayo ako at tinignan ng salamin, pero walang mali sa mukha ko. Pero sa loob ko, may kakaibang takot na hindi ko maipaliwanag. Parang may darating na bagay na hindi ko makita. Ano ba to? Bulong ko sa sarili ko habang naglalakad-lakad sa kwarto. Hindi ko alam na sa mismong sandaling yon, may isang tao na nakakita ng panganib na darating sa akin. Isang taong pinatawag kong walang kwenta. Isang taong pinahihiya ko araw-araw. At hindi ko alam na siya pa ang magiging dahilan kung bakit makakaligtas ako. Sa gabing yun, unti-unting lumalabas ang tunay na layunin ng kakayahan ni Luna. Hindi ito para sa sarili niya. Hindi ito para sa padhihiganti. Ito ay para sa isang bagay na mas malaki kesa sa kanyang sakit. Para sa pagliligtas ng buhay, kahit na ang buhay na yon ay galing sa taong nang aapi sa kanya. Habang naghahanda siya sa kanyang isipan kung paano haharapin ang panganib na nakita niya, nararamdaman niya na ito ang unang tunay na pagsubok ng kakayahang yon. At sa kabila ng lahat ng galit at kahiyan na natamo niya mula kay Doña Carmelita, may bahagi sa kanya na nagsasabi na kailangan niyang gawin ito. Hindi para sa kapatawaran, kundi para sa katotohanan na ang bawat buhay, kahit na ang buhay ng taong nanakit sa kanya, ay may halaga. Paano kung ang pagliligtas na yon ay magiging simula ng pagbabago? Paano kung ang babaeng tinawag na walang kwenta ay siya palang magiging dahilan para magbago ang puso ng biyenan na nang-aapi sa kanya? Nang gabing yon, hindi na ako naghintay pa. Alam ko na hindi na pwedeng ipagpaliban. Lumapit ako sa kwarto ni Doña Carmelita nang walang ingay, habang naririnig ko ang unti-unting pag-iral ng apoy sa aking panaginip na nagsisimula ng maging totoo. Nakita ko siya sa loob ng kwarto, natutulog nang hindi alam ang darating na panganib. Walang oras para mag-isip ng matagal. Hinawakan ko ang doorknob ng mahigpit at sa isang iglap binuksan ko ito. "Doña Carmelita, gising po kayo!" sabi ko ng mahina pero may lakas sa boses. Nagising siya ng bigla, galit na galit sa una. Pero nang makita niya ang usok na nagsisimula ng maglakbay sa hallway, nagbago ang ekspresyon niya. Natakot siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mata niya. Narinig ko ang mahinang siga ni Luna mula sa kwarto ni Nanay. Tumakbo ako agad doon at nakita ko si Luna na nakatayo sa pintuan. Hawak ang kamay ni Nanay na nanginginig. "Rafael! Tulong! May apoy na sa hallway!" sigaw niya. Hindi ko na naisip ang galit ni Nanay sa akin. Tinakbo ko ang hagdan, kinuha ang fire extinguisher sa likod ng pintuan at sinimulang patayin ang apoy na lumalaki na sa carpet. Habang ginagawa ko yun, nakikita ko si Luna na hinila si Nanay palabas ng kwarto nang mahigpit ang hawak. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang lakas niya, hindi sa pisikal, kundi sa tapang na hindi niya pinakita noon. At sa sandaling yun, naintindihan ko na talagang may kakayahan siya na hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Nagising ako sa mahinang sigaw ni Luna at nang buksan ko ang mata, nakita ko ang usok na pumapasok sa kwarto ko. Natakot ako. Sobrang takot na hindi ko na alam kung paano ko haharapin. "Luna! Ano to?" Sigaw ko ng malakas, pero nang makita ko siyang lumapit at hinila ako palabas ng kwarto, parang nawala ang lahat ng galit ko sa isang iglap. Hindi ko inaasahan na siya, ang babaeng tinatawag kong walang kwenta, ang unang tatakbo sa akin. Habang lumalabas kami sa hallway, nakita ko si Rafael na pinapatay ang apoy ng may tapang na hindi ko pa nakikita sa kanya. Sa sandaling yon,
Unti-unting lumabas ang katotohanan sa isip ko. Si Luna. Siya ang nakakita nito. Siya ang nagligtas sa akin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng mga nagawa ko sa kanya. Sa gabing yun, unti-unting lumalabas ang tunay na layunin ng kakayahan ni Luna. Hindi ito para sa sarili niya. Hindi ito para sa padhihigante. Ito ay para sa isang bagay na mas malaki kesa sa kanyang sakit. Para sa pagliligtas ng buhay, kahit na ang buhay na yon ay galing sa taong nang aapi sa kanya. Habang naghahanda siya sa kanyang isipan kung paano haharapin ang panganib na nakita niya, nararamdaman niya na ito ang unang tunay na pagsubok ng kakayahang yon. At sa kabila ng lahat ng galit at kahiya na natamo niya mula kay Doña Carmelita, may bahagi sa kanya na nagsasabi na kailangan niyang gawin ito. Hindi para sa kapatawaran, kundi para sa katotohanan na ang bawat buhay, kahit na ang buhay ng taong nanakit sa kanya, ay may halaga. Paano kung ang pagliligtas na yon ay magiging simula ng pagbabago? Paano kung ang babaeng tinawag na walang kwenta ay siya palang magiging dahilan para magbago ang puso ng biyenan na nang-aapi sa kanya? Pagkatapos ng gabing yon ng apoy at takot, tahimik na naging iba ang lahat sa bahay. Hindi na ako tinatawag na walang kwenta o basahan. Si Doña Carmelita ay hindi na nagsasalita ng malakas sa akin. Sa halip, tinitignan niya ako ng may kakaibang pagtingin na hindi ko pa nakikita noon. May bahagyang pasasalamat, may bahagyang pagsisisi. Hindi ko hiniling ang pagbabago na yon. Hindi ko hiniling na maging tagapaghigtas niya. Ginawa ko lang ang nararamdaman kong tama. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na hindi na ako nag-iisa. May lugar na ako dito. Hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil sa isang bagay na mas malakas, ang kakayahang magpatawad at maglingkod kahit sa gitna ng sakit. Isang umaga, habang nakaupo kami sa hapagkainan, lahat kami, kasama na si nanay, nakita ko ang pagbabago. Hindi na siya sumisigaw kay Luna. Sa halik, inabot niya ang plato kay Luna nang walang salita, pero may bahagyang tango sa ulo. Tumingin ako kay Luna at ngumiti ako ng buong buo. Luna, salamat sa lahat. Bulong ko sa kanya ng mahina habang hinahawakan ko ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, kahit na hindi mo kailangang gawin yon. Alam ko na hindi ito ang katapusan ng kwento namin, pero ito na ang simula ng tunay na pamilya. Hindi na ako natatakot magsalita para sa kanya. Hindi na ako natatakot pumili. Dahil sa wakas, alam kong tama ang pagpili ko. Nakaupo ako sa ulo ng mesa, tahimik na nakatingin sa kanila. Hindi ko na kailangang magsalita ng malakas para maramdaman ang bigat ng mga nagawa ko. Nakita ko si Luna na nakaupo ng tahimik. Hindi na natatakot sa akin. Nakita ko si Rafael na mas malakas ang loob ngayon. At sa loob ko, may kakaibang pakiramdam na hindi ko pa naranasan noon. Pasasalamat. Luna, sabi ko ng mahina, sa unang pagkakataon na hindi galit ang boses ko. Salamat sa gabing yon. Hindi ko na kailangang sabihin ng marami. Alam ko na naiintindihan niya. At sa sandaling yon, naramdaman ko na hindi na ako mag-isa sa aking galit. May pagkakataon na magbago at handa na akong tanggapin yon. Sa wakas, ang bahay na dating puno ng sigaw at pang-aapi ay nagsimulang punuin ng katahimikan at pag-unawa. Si Luna, ang babaeng tinawag na walang kwenta at mahirap, ay siya palang naging dahilan para magbago ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng galit o paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagliligtas na walang sino mang nakita.
Hindi niya ginawa ito para sa papuri o para sa kapatawaran. Ginawa niya ito dahil alam niya na ang bawat buhay ay may halaga, kahit ang buhay ng taong nanakit sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalabas ang tunay na lakas niya. Hindi sa kakayahang makita ang panganib, kundi sa kakayahang magpatawad at maglingkod kahit sa pinakamadilim na oras. Ang kwento ni Luna ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa iba. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa sarili mula sa galit at sakit. At sa wakas, ang biyena na nangaapi sa kanya ay naging bahagi ng bagong simula. Hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil sa isang bagay na mas malakas, ang awa na hindi inaasahan. Ngayon, ang bahay na dating puno ng sigaw ay tahimik na at puno ng pag-unawa. Hindi na ako tinatawag na walang kwenta. Si Doña Carmelita ay hindi na nagsasalita ng masakit. Sa halip, may respeto na sa kanyang tingin. Hindi ko hiniling ang pagbabago na yon. Ginawa ko lang ang nararamdaman kong tama kahit sobrang sakit ang naranasan ko. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na hindi na ako nag-iisa. May lugar na ako dito, hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil sa kakayahang magpatawad at maglingkod kahit nasaktan ka na. Sa wakas, natapos ang kwento ng pang-aapi at lihim, at nagsimula ang bagong yugto ng pag-unawa at pag-ibig. Salamat sa inyo, mga nakikinig, sa paglalakbay ninyo kasama si Luna mula sa sakit hanggang sa kapayapaan. Salamat sa inyong oras, sa inyong puso na sumama sa bawat sugat at pag-asa. Kung may aral man ang kwentong ito, ito yun. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging matatag sa harap ng kaaway, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad kahit nasaktan ka na. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.